na nakikita ko sa kanya, napakalaking gaan na para sa akin. Na super saya ko na. Yun po. Ano po ang message ninyo para sa kanya? Andito lang ako sa kanya. Ako yung magiging mata at saklay. Ako yung sandigan niya. Basta nandito lang ako para kay Gadiel. Mami, saludo po kami sa inyo. Dahil yung effort nyo talaga para sa anak nyo at yung pagmamahal nyo para sa anak nyo, napakalaki. At gusto ko lang sabihin na naniniwala ako na binibigyan tayo ng mga ganitong family members kasi capable tayo ng ganito kalaking pagmamahal. Yes. And I'm so proud of you, Mami. And proud of Gadiel. Thank you. Malaking hamon para sa mga batang visually impaired ang pang-araw-araw na buhay. Kaya malaking adjustment at sakripisyo ang kailangan nilang gawin sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. 2 years na po ako ditong volunteer sa Deaf and Blind. Masaya ako talaga na ginagawa ko yung pag-volunteer sa ganito. Nakita ko yung sarili ko noon kasi nung nag-aral ako sa School for the Blind, so parang nabully ako doon na wala akong kakayanan mag-travel. Minsan nga na time na nakakatulog na ako doon sa guardhouse. Sabi ko, ayaw kong iparana sa ibang blind yung naranasan ko noon. Kaya talagang nagpupursige ako na maituro din to sa kanila. Hindi naman habang buhay na kasama yung magulang mo, may magagabay sa'yo. Yan talagang gusto kong ituro sa kanila na kaya natin. Napapagaang ang buhay ng mga batang visually impaired dahil sa suporta ng kanilang pamilya at komunidad. Mas naahasa ang kanilang mga talento at kumpiyansa sa sarili dahil sa mga organisasyong gaya ng Deaf and Blind Foundation Philippines. Kasama ko po ngayon ang isa sa mga founder ng Deaf and Blind Foundation Philippines. Miss Pia, magandang araw po. Good morning, Miss Andrea. This is Coach Pia. Kumusta po kayo? Ay, paano po yun? Good morning. Good morning. Yes. Morning, is Pia, Coach Pia. Naku, alam niyo po, every time na nakakarinig ako na may isang nagsimula ng foundation, palagi po ako naku-curious po, paano niyo po naisipan na gumawa ng isang Deaf and Blind Foundation? Ano ang napudyok sa inyo? Nag-start po tayo kasi kami po ay mga spectators. So, tapos dahil meron po tayong pagmamahal sa mga bata natin, parang naisip namin, what if mag-come up kaya po tayo, ma'am, na sa isang paraan na or isang organization na matutulungan natin yung mga bata po namin. So sila po yung mga una nating naging beneficiaries ng Deaf and Blind Foundation. Gaano katagal na po yung Deaf and Blind Foundation? So magsa 7 years na po tayo since 2017. Ano pa yung mga usual na nararanasan struggles sa foundation? Number 1 po lagi is yung financial support and kung paano po namin masusustain yung pangangailangan ng organization at foundation. Kaya po kami as mga coaches, kami po ang nag-pledge mismo through our trainings and workshops na kalahati po lagi ng kikitain namin doon, ilalagay po namin sa fund ng organization. Usually po ba, ano po yung age na, baga yung range po ng edad ng mga nandito sa foundation? Yung mga beneficiaries po natin as early as 2, Ano po, Miss Pia, yung pangarap ninyo para sa foundation? ang target po namin, ang dream po namin sa foundation ay magkaroon tayo ng livelihood extension. Target din po natin, bukod sa, yun nga, magkaroon ng livelihood, maging rehabilitation tayo o mag-hone tayo to hone yung mga skills po ng differently abled persons natin. Kasi from there, mabibigyan natin sila ng hope. Miss Pia, ano na lang po ang message ninyo sa mga PWDs? Ayun, so hindi pa, for the differently abled individuals, nandito kami, kayang-kaya nyo yan, hindi pa huli ang lahat. So kung gusto nyong ma-empowered at maging inspirasyon ng iba, pwedeng-pwede silang maging part ng organization. Mahirap ang buhay ng mga batang visually impaired. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin silang lumalaban at nagpapakatatag para sa magandang kinabukasan. Balik sa inyo, Jelly at Manoy Wilbert.